Okay, so continue natin pag-solve dito sa problem sets na IndiaBix. Now, dito na tayo sa page 3 na section 1. Ayan, so random kasi yung tanungan dyan eh. So, di sinasabi ko naman kung saan siya under. Okay na yun. Randomize siya dito. So, next, most economical section daw of a circular channel for a maximum discharge is eto. Pwede ba ako makadraw ng shape dito? Walang ibang shape. Cute. Wala naglaro. Ah, pwede shape. Okay, nice one. Pwede pala. Ito, circular. Hindi ko pwede ma-move yan. Sorry na, medyo ginagamay pa. Okay. Ayan, so most economical section in circular channel for maximum discharge. Ito, knowledge check na lang din to. May derivation na ito eh. Pero sige, pag may nag-request gawin ko ng video din yun, derivation neto. Pero for maximum discharge, okay, for a maximum discharge, yan, maximum discharge, ang depth niyan ay, di ba ako makadraw ng straight line? Ayaw. Ang depth niyan is 9.938 ng diameter. So actually, ito na yun. Approximately 0.95. Pero 0.938 talaga yan. So obviously, greater than yan sa kalahati. One half, ito one half lang. So again, maximum discharge, yan yung, yan dapat yung depth ng water. That is, parang 93.8% ng diameter. Ito yung diameter ng pipe natin. Okay, so ito, yan yung letters, lowercase d. At syempre, ito yung radius. Pero ayoko gamitin yung capital na D for radius. Ay, capital na R for radius. Gawin ko siyang lowercase. Fully gets okay lang naman yun. Kasi yung capital R, di ba nasa ano na yun? Hydraulic radius na yun eh. Or ito yun. Hydraulic mean depth. So, other term din dyan ay hydraulic radius. Yan na rin yun. Hydraulic mean depth. Hydraulic mean depth. Yan yung hydraulic radius. So, ano yung formula natin dyan? So, ang hydraulic radius, yun yung R. O pwede rin pala HMD, pero tipid na. R na lang tayo. Hydraulic radius, hydraulic mean depth. So, that is area over wetted perimeter. O, area nito, area ng buong section yan. Pi R squared lang naman yun, di ba? Ano ba, mag-radius ba tayo? Sige, mag-radius na lang tayo. Yeah. Mas madali kapag nag-radius tayo. So, pi R squared area. Wetted perimeter, syempre, ito lang yung part na yun. Yung nababasa lang, di ba? Ito lang yan, yung nababasa lang. So, magjo-geometry ka dito. O, yan ay area, parang length ng arc, di ba? So, pwede nga gawan ng ano yan. Relationship yan. O, gawa tayo ng triangle dito. So, syempre, may radius ka na. Tapos, ito ay 0.938 ng depth, di ba? Ano bang gamitin natin? Tignan mo yung mga required. So, check lang muna natin kasi 'di ba ito ay true naman na to. So, malay mo, true rin pala isa dito ay di all of the above yun. Ba, ito lang agad isagot mo. So, check mo rin yung iba. So, hydraulic mean depth, 0.286 diameter. O, ito naka-diameter ng circular section. E di, express natin in terms of diameter, di ba? So, ibig sabihin, etong radius, gawin natin tong kalahati ng diameter, di ba? 0.5 ng d. Okay, so ano tong distance na to? So, ang distance na yan ay, ayoko na yung mental. 0.938 minus 0.438 lang pala to, no? 0.438.
0.438. Hala, ayaw. 0.4 ba yung kukulay? I-block ko na lang. So, yun yung length, 0.438. Okay, so and syempre, ito yung radius. Again, 0.438D yan. Ito, 0.438. 0.5. Hindi. Kasi radius din to, di ba? Yun, from center to any point na circle. So, gawin nga natin yung triangle na yan. So, that is, ito ay 0.438 ng diameter. Tapos, ito ay 0.5. So, syempre, mas malaki lagi yung hypotenuse, di ba? So, ang kailangan natin is the angle theta. Di ba? Actually, ito yung kailangan natin na angle. Yan. Pero pwede naman natin kunin na lang ito, tapos magano na lang tayo. Bawas na lang natin sa 360, di ba? That's conjugate or other formula, ano doon, term doon, conjugate or anong isa? Kasi di ba, recall sa geometry. Di ba pag two angles ang sum ay 90, complementary. Two angles na ang sum ay 180, supplementary. Tapos, two angles na ang sum ay 360 degrees. Ayan, yun naman yung conjugate. May iba pang term dun explementary. Ba? Pero lumabas na rin to na conjugate. Lumabas yung password yun, conjugate angles. So, ayun, yun lang. Gamitin lang natin yan. So, ibig sabihin, kunin natin yung angle na to, theta, tapos i-times 2 natin, tapos i-subtract natin sa 360. Diba? So, ayun. So, solve natin yan. So, that will be, meron kay adjacent and hypotenuse. So, that is cosine. Cosine theta is equal to adjacent. Adjacent niyan, 0.438 d over hypotenuse. O, diba? Maneneglect lang din yung d pala. So, r cos natin yan. That will be r cosine ng, make sure naka-degrees ka, 0.438. 0.438. Actually, 0.95 pala gamitin natin, no? Kasi yun yung ginamit dito eh. Sige, yun na lang. Gawin na lang. Inano kasi yan, kaya siguro ginawa ang 0.95, 95% para ano na siya, 2 digits. Pero pag ni-round up mo naman, di ba, 94. So, ayun. Basta ay, ano natin yan. Gawa natin yan ng derivation. 0.95 na lang gamitin natin. So, this will be point 4. Okay lang ba yan? Sige, okay na yan. Putulin ko na lang. So, yun, 0.95 divided by 5, 0.45. 0.45. Minus pala. 0.95 minus mo sa 0.5. 95 minus 50. Ayun. 45. Wait lang, wait lang. So, ito yung length na yun. Gulo ko na naman. Okay, so ito yung triangle. Ayan. Ito yung side niya. So, ito na yung triangle. Gawin na natin 0.5 na. 0.45 pala. 0.45. Ito naman 0.5. Yun na lang gamitin natin pala. Baka kasi lalayo din to kapag ginamit natin point. Try nyo na lang din, no? Kasi yung nagamit dito, 0.95 eh. O doon tayo magbase. 0.45. Okay? So, r cos lang yan. R cosine lang yan ng 0.45 divided by 0.5. Ayun, 25 ang angle niyan. Store ko na lang sa A. Nangyari dun. So, ayan. So, ang angle theta natin ay 25 point something. 25.84. Okay na yan. 0.84 degrees. Again, ito lang yan. Pag tinimes to mo, sige, rekta na natin. Yun naman yung kailangan natin eh. Times to mo,
Tapos bawas mo sa buo, 360, di ba? So, ito yung angle. 308? Ang liit na lang pala ano nito. Tama ba? Hmm, so lagpas siya sa 270 talaga. Makes sense, pwede naman. Liit na lang pala talaga nito. Kasi nasa ano nito eh, dito na to banda eh. Makes sense naman. Ulitin mo, 360 minus twice nung nasa A. Store natin yan sa B naman. Ayun na yung angle nito. Formula ka na lang ng ano, ng sector. Di ba ano lang yun? Sector ka. Arc length. So, arc length is radius times theta in radians. Yan na yung para sa perimeter. Sige nga, gawin nga natin. So, ang radius ay 0.5 ng diameter. Tapos, ang angle in radians, so ilan yun? 308, pero nakastore naman yun sa B. Lagay ko na lang sa B. Pero syempre, gagawin, naka-degrees to, gagawin nating radians. So, divide mo pa na 180 times pi. Tama? Pag divide mo ba 180, tanggal na yung degrees. So, naka-radians na yan. Okay, so yan na yung ano natin. Sige nga, nalaman natin if yun nga ba yun. So, perimeter ay radius. So, dapat pala dito, nag-ano ko, naka-diameter. Hindi, convert natin yan. 1/2 na radius. 1/2 ng diameter rather, is the radius. R. Tapos, yung theta, convert natin to 180. Pi over 180. Tama? So, paras may pi. Ito, baguhin natin to. Gawin natin yung 1/4. Yung in terms of diameter, 0.25 pi, that's 1/4 pi, di ba? Times diameter squared. So, ayun. So, diameter squared over diameter. So, magiging diameter na lang yan. Tignan natin kung ano yung simplified ratio niyan. 0.25 times pi divide diameter squared over 0.5 times b tapos times pi over 180. Tama. 0.25 pi times squared 0.5 b tapos pi over 180. Check natin answer. 308. Ayun na. 0.29. Ayun. Mas malapit. Siguro pag ginamit natin na diameter yan, no? What if ang ginamit natin 0.938 talaga? Ito 0.296 din naman, di ba? Ayan, try nyo na lang yung isa. 0.29. So, ibig sabihin, dalawa na yung tama. 0.29 ang diameter pala talaga yan. Isa pa, yung wetted perimeter naman. So, dito yan galing. Ito yung wetted perimeter. Perimeter, di ba? O, yan lang yung simplify natin. So, that is 0.5, ulitin ko na lang. B times pi over 180. O, ito ay in terms of diameter. 2.69. Parang lumalayo Wetted perimeter 2.6 ng diameter. O, tama. And pag depth naman, kung alam mo na, ibig sabihin tama rin to. Kung alam mo na, wait lang. Wetted perimeter ay also, ilan yun? 2.69. 2.69 diameter. Kung alam mo na yung diameter o yung depth daw ay 0.95 ng diameter, di masosolve mo yan dito. Solve for D, express mo D in terms of yan. So, i-divide mo lang to by 0.95. Substitute mo siya dito. Ang wetted perimeter natin ay 2.69 times D ay 1 over 0.95. So, ayun, 2.82. Ito tumama. Hindi sakto lahat. O, diba? Sakto yun lahat. O, check nyo na lang kapag 0.938 naman yung check na lang pag 0.938 naman yung ginamit instead of 0.95. Ginamit ko lang yung 0.9395 kasi yun yung nandito na.
approximation lang ito to. 0.938 talaga. Try nyo na lang yun. All of the above yan. Next, ito, unit of kinematic viscosity. One of the properties din to ng fluid kasi both air and gas, gas and liquid meron. Property na yan, viscosity. Okay, yung kinematic viscosity, ayan yung nu. Nu ba yun? O, parang ano din, parang Poisson ratio siya sa sa strema naman, yun yung gumagamit ng ganyan na symbol. So, ang formula naman nun ay mu over rho. Ang mu, ito yung absolute viscosity. Or dynamic. Absolute or dynamic. Absolute or dynamic viscosity. Parehas sila viscosity. Ang unit nun ay in standard, okay, ay naka Pascal seconds. Ang pascals, that is Newton per square meter second. Ito, rho, syempre, density yan. Okay, so pag analyze natin, gawa natin ng dimensional analysis yan. So if ang mu mo ay Newton per square meter, tapos time second, that's Pascal seconds, divide mo sa rho na kilogram, density to, di ba? So mass over volume. That's kilogram per cubic meters. O yung Newton, pwede mo pa masimplify yan in terms of kilogram. That's kilogram meter per second square. Kopyahin mo lang yung square meters, then may seconds ka pa. Tapos yung sa baba is kilogram per cubic meters. Ano matitira? Cancel, kilograms. Ito, meter squared. Okay. So, kailangan natin i-simplify ito. Mas maayos. Okay, so ayusin natin para yung parang isang fraction na lang. Baga, numerator and denominator lang meron ka. So, analyze natin to. So, this will be meter tapos seconds. Tapos, merong meter squared, second squared. Tapos, ito, flip mo yan, di ba? Yung sa baba. Magiging cubic meter cubic meter na lang pala. 1. So, ano mangyari dito? Ayan. So, ano magiging unit? Meters to the fourth divided by m squared. Meters to the fourth divided by m squared na lang. Second divided by second squared, second. So, ayun, meter squared per second ang unit niya. So, syempre, yun lang yun. Pero meron pa yan, pag nakaano naman tayo, metric pa rin, yung Stokes, 1 times 10 to the negative 4 ata yan. No? Madi-discuss naman dito, alam ko nandito rin yan sa madadaanan natin yan sa sunod. So, ayun muna. No? So, meter squared per second it is. So, ayun. Then, ito sa statical stability of floating bodies and moment of inertia. I of a floating body along its longitudinal axis and the volume of water displaced by it are I and V respectively. So, the height ng metacenter, sa height ng metacenter above the center of buoyancy, so yan yung MBO. Height ng metacenter above the center of buoyancy. So, metacentric height or metacenter papunta sa center of buoyancy. Yan yun. M to BO. So, sinusulat siya as MBO. Ang formula nun is actually marami. Pero isa to sa derived. Okay. Kasi meron din yung gumagamit ng wedge of immersion. Volume ng wedge of immersion. Then meron din yung derived for rectangular lang. Ito for any section. So, moment of inertia divided by volume displaced. Ayan siya. For any cross-section yan, applicable. So, ayun. And last two. Okay. Dito tayo sa pang 14 kasi this one is under orifice. So, yung variable head. The time of emptying liquid from a hemispherical vessel daw. Pwede ba makapag-draw? May hemisphere ba rito? Wala. Ano to? Field ellipse? Uy. Ellipse? Pwede naman siya maging circle. Kasi circle naman talaga ay ellipse. So, sa
sa analytic geometry. Sige, gawa na lang ako. So, ang gagawin natin, ito, vanishing. Nawawala siya after some time. Highlighter. Ngayon lang ako ano to, smart pen. Automatic. Okay, doon ako sa freehand na lang. Yun lang in-explore. Anyway, sige, gawa tayo ng hemisphere. Hemisphere ba yan? Ganyan, hemisphere daw. Liquid from hemispherical vessel. Tapos may orifice dito. So, ayan. So, full yan siya. Hemispherical vessel. Pwede rin yung buong circle, pero ang laman lang ay hanggang ano lang, kalahati lang. Hemisphere lang siya. Okay, time of emptying hemispherical vessel through an orifice at its bottom is, so ano lang yan? Ito. Anong baon lang natin dyan ay yung ilang formulas lang. Mga simple formula. So, naman natin na ito, di ba? Ang Q is just, or ang discharge is just volume divided by time. Okay, so pag isasolve mo yung time will be volume divided by discharge. Ang volume dito is, i-express natin yan as area ng section times. Ito, nagva-vary yung height. Kasi di ba yun? Ay, nagva-vary yung height niyan. Kasi iba-iba rin ang ano eh. Iba-iba nga yung area. So, ayun. Parang gagawa ka ng difference ng strip dyan. Tapos yun, integrate mo lang, di ba? So, ito yung DH. Tapos pag add mo yan, add mo yung area na may DH. So, yun, makukuha mo na yung volume. So, area ng sa surface na lang, kaya AS pangalan ko. Or area ng section. ASDH over yung QI. Ito lang naman yung area times velocity, di ba? Area times velocity. So, yung by continuity equation. So, area ng orifice yon, area neto. Times velocity, yun di ba yung square root ng 2gh. Pero syempre, kung ano yun, actual hinahanap mo, ito theoretical to, ito theoretical din. So, kailangan mo siya i-multiply by coefficient of discharge. CD or simply C. Okay, so ayan na. Pero kailangan lang natin i-integrate yan. Since gumamit tayo ng DH, yan, integrate natin yan from ilan? So, galing sa, 0 to height, 0 to h. Mauubos siya eh. Uubusin, di ba? Emptying. So, 0 to. Pangalanan ko tong R na lang. 0 to height. Sige, height na lang. Kasi R radius, di ba? So, 0 to h. Pero yung area ng section natin, nagva-vary. So, kailangan natin gawa ng relationship yan. Tapos DH, CDAO. Ito yung square root ng H. Kailangan natin ilabas pala yan. So, that will be integral ng 0 to H. Tapos, area ng section, coefficient ng discharge, times area ng orifice, times square root ng 2G. Yung H, pag iangat natin yan, di ba ano yan? 1 over H raised to 1 half. Aangat natin yan, magiging H raised to negative 1 half. Pero yung may DH ka pa. And yung area na yan, i-express din natin yan in terms of H. Para, ayan, single variable lang. Single variable calculus lang tayo dito eh. So, paano natin makukuha yung in terms of Y? Okay, so at any certain point, okay, so parang to, paano ba gagawin natin dito? Di ba dito, pag ito yung buong radius. Ano ba na ginamit yan? Yun, naka-radius naman yun. Capital R nga ginamit. Ito nga, parang una tingin. Ito yan. Iisip ko ano pala yun, hemisphere, so bilog. So, pi yan. Parang di naman ganyan yung pi eh. Or yan yung capital pi. Di yung lowercase na pi. O yung capital na pi, ginagamit yan sa product notation. Production. Kung may summation, sigma, meron din tayong production. Capital na pi. Lowercase na pi yung alam natin. Ganyan, yung 3.14. 3.14, 3.145926. Ano yan? Kabisado nyo ba yun? Yung first few digits ng pi.
3.1459926. Yan lang kabisado ko. 5. Ano yun? May I have a large container of coffee? Anyway, so ayun nga. So gagawin natin to. Ito yung x. Pangalanan natin tong. Ito yung x na yan. Radius at any point. Tapos, yung height niya. Ano, pwede mo ba gamitan dyan yung ano? Makapag ratio and proportion ka ba dyan? Ito, ratio and proportion. Ayun yung y. Pwede yan, di ba? Sphere yan eh. Okay, proportional ba yan sila? Ito and ito. Tapos yung taas. Ang tanong yun nga kung proportional ba yun. Proportional ba yan? Ito dito. At yung sa mas maliit na part. At any point. Ibahin ko ng kulay. Ito. Parang pa ganyan. Pag ito yung kinukuha mo na section. Hanggang dito. So if this is your h, this is the radius r. Ito yung y and x. No? Okay. Oh, wait lang. Okay. So kung ganun yung naisip mo, mali yun. Hindi yan proportional. Ito, hindi yan sila proportional. Kaya di mo yan magagamitan ng parang trigo or yung ratio and proportion. Sa sphere, di applicable yun. Kaya ang ginagawa natin sa sphere is what? Kapag may sphere ka, draw ko uli, gagamitin mo yung relationship ng sa radius. Gamit na gamit to sa solid geometry. For example, ito yung kinakunan mo, di ba? Itong certain point na to. So, yan, may distance x ka dyan. Gamitin mo yung radius. Yung radius, di ba? From center to any point. So, pwede siyang ito. Ayan. Kahit saan siya dyan, pwede yan. Ayun. Doon mo siya gagawa ng relationship. So, at this will be radius din yung buong yan. Radius to. Radius to. So, this will be what? Radius minus yung certain distance na y. Radius minus y yan. So, yan. Pythagorean theorem lang yan. Okay, so that will be ito, radius. Diba? So, radius squared is equal to and r minus y squared plus x squared. Complicated, no? R squared is equal to tama r minus y squared x squared. So, ayun yung magagamit natin na ano ba ipapalit natin? Yung x squared papalitan natin. Pag i-integrate natin to, sige simplify natin muna. 0 to h. Area ng sa pi r squared, di ba? Area ng sa section kahit saang point. Pi x squared pala, pinangalanan ko pala siyang x squared. Plus dh divided by coefficient ng discharge, area ng orifice times square root ng 2g. Tapos h raised to negative 1 half. Di pa ako nag-integrate yan, no? O yung x squared, papalitan ko yan. Magiging, pwede ko pala ma-simplify ito. R squared is equal to, magiging r minus y squared is equal to x squared. Okay, minus pala to. Pag expand ko yan, r squared minus, ito difference, to? Square of binomial. Okay. R minus, a squared. R squared minus twice na ito, 2ry. Tapos plus y squared, diba? That is equal to x squared. So pag sinimplify, r squared minus r squared, tanggal lang pala to. Negative, negative, positive to ry. Plus y squared. And that is equal to x squared. So cancel na to. So ayun, nagiging 2ry radius. Constant pala yun. Plus y squared. Ayan na.
Yun na yung papalit mo sa x squared. Wala ka, di ko pala ito ma-scroll down. So, integral 0 to h pi. Yung x squared, papalitan mo na. Ito na yun. Ayun, naka-in terms of y ka na. Pero yung y, yun na yung h. Papalitan ko na ulit. Yun yung head. Okay, head. Ano, sanay na ko sa weird tuloy. Di na siya head dito. Ano yung height lang? Height ng water at any point yan. So that's 2ry plus y squared. Tama, di ba? Minus negative, maging positive. Negative din pala yung isa. Hintikan. Distribute, negative, 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 positive, negative times positive. That's negative. Okay, careless tayo dun That's minus, minus. Ano to? Ano pa to? May integrate pa to? Integrate mo lang to. Parang complicated na ito Sige, tuloy natin. So that will be 2r h minus h squared times dh. Actually, may h raised to negative 1/2 ka pa. Times dh divided by cd. Area ng orifice, square root ng 2g. Grabe. So, yung mga constant, pwede na nating i-factor out. So, pi divided by cd, area ng orifice, square root ng 2g. Tama? So, matitira dito, ito na lang yung integrate natin. 2r h times h raised to 1/2. Pwede mo na erekta, di ba? So, add mo lang naman yun, 1 minus 1/2. So, that's 1/2 then. Tapos, minus mo sa h squared. Bawas mo sa 1/2. So, that's 3 halves, no? 2, bawasan mo ng kalahati. So, magiging h raised to 3 halves naman yan. So, magkaiba sila. Okay, mapag-a-add mo ba yan? Ayun. Tama. 2 minus 1/2, 3 halves. So, ayun, pwede. One minus 1. Okay. Tama. So, that will be, ito na lang. Pwede mo siya ma-factor out yung Okay? So, ito na lang integrate natin with respect to h. Pag simplify natin to, 2r, integrate from 0 to h. So, h raised to 1/2 plus 1, 2 times 1, 2, magiging 3 halves. Divided by 3 halves din. Minus h raised to 3 halves, magiging 2 times 1, 2, 3, 4, 5, magiging 5 halves. Divided by 5 halves din. What parehas sila? Parang kulang yun, Hindi lang 3 halves, may 5 halves pa. So, ayun. Wala na akong space. Lagay ko na lang dito. So, magiging to, aangat, yung magiging 2 times 2, magiging 4/3 ng r, h raised to 3 halves. Bawas 2/5 ng h raised to 5 halves. So, ayun. Meron ba? May nakita ba tayong ganyan? Parehas. Ito tama tayo sa pi, tapos cdA square root ng 2g. Ito tama tayo. Pi, cd, AO square root ng 2g. Yan na mismo yun Yung na lang, coefficient, coefficient na lang yung constant. 4/3. Actually, hindi pala. May radius ba? Walang binigay Ilet lang as 1 yun? Di mo yan mapagsasama So, that is when
ang ano nito pagka-integrate mo from 0 to time. So, pag 0 siyempre magiging 0 yung buong 'yan. So, eto na, papalitan mo na yung 8. Yung height 0 to h pala, ba't 0 to time? From time is from 0 to h. So, ito na yun, pag sinimplify mo, 4/3 r h raised to 3 halves minus 2/5 h raised to 5 halves. So, ayan yun, pag hemispherical, di ba? Ayun, check natin, r minus y. So, r squared, ito yung critical na part eh. R minus y squared, tapos plus x squared. Pi r squared, hanapin mo yung x squared. So, that will give you minus y squared. R minus y squared equals x squared. R squared minus twice ng ry. Then, plus square neto equals x squared. Tama naman, r minus r squared minus r squared. Negative, negative, positive, negative, positive, negative. So, ry minus y squared equals x squared. So, ayun talaga siya. Ganyan talaga siya. So, bakit parang wala dyan yung tama, no? Okay. Tignan natin yung sa comments. Dito tingin tayo sa, ayun no, may mga nagsasabi, it should be r raised to, r? R raised to 5 halves. Hindi h. Ito na yung tinutukoy niyang h siguro. Answer will be correct only if r equals h. Mga 5 halves, pero meron ding 3 halves eh. Di ba? Pero bakit ganito yung nakuha natin? At if ginawa natin yan, no? 4/3, check lang natin. 4/3, bawas mo yung 2/5. 14/15, meron ba yun? Ayun no. 14/15. Ito yung answer. Di ba? Pi, tapos CD, A. Basta ito yung constants niyan. Sinimplify, pero ito pa rin naman yung tama. 4/3. Sinimplify natin. 4/3 minus 2/5. 14/15. Pero dapat, pi, r, ano pa, head, kailangan mo ng ano, tama di ba? Yung h yung in-express natin. Oo. H raised to 3 halves. Tapos, another h raised to 3 halves. H raised to 5 halves. Di mo masisimplify yan, di ba? Hindi mo masisimplify yan. Iba to dito eh. Ito ay parang square root ng h cube. Ito ay square root ng h to the 5th. So, ayan. So, ayan. Hopefully, ay, last na pala yun. Ay, last na ba yan? Hindi pa. 14 pa lang yun. So, ganyan lang mag-derive. Save ko nga yun. Yun lang ako mag-save ulit. Ayan yung sagot. Nung dinerive natin. So, sige. Eto. Para yun lang naman kailangan natin makuha kasi alin yung tamang coefficient. 14/15. No? So, sige. Sunod tayo. Last. Eto, critical depth. Ito yung ano dyan eh. Eto, dapat lang maalala mo. Alam mo, yung Froude number. Ang Froude number, one of the dimensionless numbers yan. Kasama niya yung ano, Reynolds number, di ba? Inertial force to viscous force. Meron ding Euler, merong Mach, merong Weber number. So, yung madadaanan natin yan dito. So, dito muna tayong focus sa Froude number. So, that is, for rectangular section, that is V over square root ng GD. And then, for critical case, ang Froude number natin is 1. And syempre, yung velocity, magiging critical velocity. And then, ang depth, magiging critical depth. So, for critical depth. So, anong gagawin natin dyan? Pwede nating i-ano na to, i-ano na lang natin.
Cross multiply na natin. That's square root ng, bakit 2 nasulat ko? Nako. So, that's square root ng GDC. That is equal to VC. Apply square root on both, apply square on both sides, or square both sides. Magiging ano na yan. So, square root ng something squared is yung something, GDC. And ito will be VC squared. So, for DC, so critical depth should be VC squared over G. Okay, walang 2. Okay, yung may 2G, yung may 2, yun yung sa ano, yun yung sa velocity head, di ba? Pag critical depth, VC squared over G lang. Okay, so yun yung answer natin. V squared over G. So, ayun. Hope na gets yun. And ayan, we're done with this, our third batch sa section 1. 11, 12, 13, 14, 15. Ito, double check ko nga to or ano. So, may sample problem tayong ganyan para attach ka na lang kapag mayroon. Verify talaga natin. Each dapat yun eh. So, sige. Ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.